So ngayon po ay March 26, 2026 at ito, bibigyan ko po kayo ng update dito sa aso na pinakapon ko last year, March 3, 2026. At sa mga curious po kung ano ba ang itsura ng lalaking aso na pinakapon, ito po, papakita ko sa inyo. And by the way, ito makikita nyo na si Hope ay sobrang lusog. So actually po, sabi po ng vet sa akin na kapag kinapon yung aso, ang mangyayari po sa kanila ay as in talagang tataba sila. At ito makikita nyo na bilog yung katawan niya. Kahit konti lang po yung kinakain nito, as in makikita nyo na bilog yung katawan niya. Mabilis po siyang tumaba kahit konti lang po yung kinakain niya. So, ayun po, pinihiga ko muna siya. At ito po makikita nyo na, ayan, halos balat na lang yung na natira sa kanya. So, ganyan po ang itsura kapag po pinakapon yung aso na lalaki. Ano pa ba yung naging epekto sa kanya? Nagbago ba yung kanyang attitude? Actually po, ganun pa rin, may pagka-hyper pa rin po. So kung i-rate po natin yung pagiging hyper niya, from 10, kung pagkatapos ng ipakapon, siguro naging 8 na lang po. Or between 7 or 8 yung pagiging hyper niya. Active pa rin po siya sexually. At bakit nga ba ganun? Kasi po sabi ng vet sa akin, kapag medyo may edad na yung ipapakapon na aso, hindi na matatanggal yung mga nakasanayan nila. Yung ugali nila is nandun na kumbaga. Kasi nga po, pag mas bata po yung aso na ipapakapon, may chance po na mabago pa rin yung ugali nila. Pero kapag may edad na, sa pagkakatanda ko mga 3 years old nung pinakapon ko to, so kinoconsider na po yun na matanda na. Kaya po, ayan, kung ano po yung ugali niya before, yun pa rin po yung ugali niya ngayon na makulit, hyper. So, ganyan po siya. Yun nga lang, medyo nabawasan lang po ng konti. Ito po ang update ko kay Hope na pinakapon ko last year, March 3, 2025 at ngayon po ay March 26, 2026. So, ayan po. Bye, Hope! Dito na tayo sa loob kasi medyo maingay sa bakuran eh. Tapos, ang magkano binayad ko sa kapon ni Hope, ang binayad ko ay 7,500. Kasi ang timbang ni Hope ay nasa 11.65 kilos. Sa pagkakaalala ko, kapag nasa 10 kilos yung aso, parang mga nasa 5,000 ang babayaran lang. Kasi nung time na yun, may promo yung BL Vet Clinic. So doon ko siya dinala. Kaya lang kasi yun nga, bukod sa tapos na yung promo nila, lumampas sa 10 kilos si Hope. So ayun, kaya medyo napamahal yung bayad ko. And then at the same time, napamahal din yung binayad ko kasi nag-undergo din siya ng blood test. Kasi pag nasa 3 years old na yung aso, kailangan na daw na kuhanan ng dugo, ipa-blood test para malaman kung may problema ba or healthy naman yung aso. Kasi kapag may problema sa dugo, meron nakitang hindi maganda or may sakit yung aso, kailangan mag-undergo muna siya ng medication bago siya ipakapon. Kasi ganun daw ang patakaran, ganun ang protocol kapag may problema pa sa dugo ng aso. At yun ang medyo disadvantage sa mga free kapon. Although, okay lang yun kasi nga, libre naman. So, yun nga lang kasi sa free kapon, hindi mo malalaman na may problema sa dugo yung aso kasi walang blood test sa mga free kapon na nakikita natin. Kasi di ba merong ganon sa barangay, mga ganyan. Kasi nga, ang blood test kasi ay medyo may kamahalan. Thank you Lord naman kasi nga, ayun, nakita sa blood niya na wala namang problema. Tuloy na yung pagpapakapon ko sa kanya. Tapos, ang binayaran ko sa gamot niya ay 1,500. Pag may follow-up check-up din, so another payment yon. Mga magtatanong dyan na yun nga kung kumusta na ba yung kapon ni Hope. So, okay naman po. So far, so good. Walang naging problema. Kaya, sa mga medyo nagdadalawang isip dyan na ipapakapon ba yung aso nila, huwag po kayo matakot kasi hanggat reputable naman yung clinic na pupuntahan nyo, wala namang problema kasi normal lang talaga na pinapakapon yung aso, lalo na kung gusto nyo nang makontrol yung pagkakaroon nila ng panibagong aso, panibagong tuta or pusa na dagdag yun sa gastusin natin sa araw-araw, diba? At ito nga po pala yung dog cone na ginamit ni Hope. So, paano ba ito ginagamit? So, ito po yung itsura niya. Ayan. So, may makikita kayong mga butones. Ayan. Tapos, ang gagawin ay, kaya siya tinawag na dog cone kasi nga, ayan, itsurang cone siya. So, ibobotones nyo lang yan. So, nakadepende yung butones doon sa leeg ng aso. So, halimbawa, ito lang siya. Ayan. Bobotones nyo na siyang ganyan. Tapos, ang may purpose, bakit ilalagyan ng dog cone yung aso o yung pusa? Para kasi, hindi nila dilaan yung sugat na meron sila. Tapos, eto pa, ayan, sa ilalim. Ayan. So, yun ang tsura niya. So, ibobotones ito habang nakalagay sa leeg ng aso or pusa.
At ang sizes po nito ay na-available ay small, medium, large, XL. Sa pagkakatanda ko, large ito. Tapos ang available na kulay dito sa TikTok ay red, green, yellow, blue. At ito yung kulay blue. Sa mga magdadala dyan ng kanilang mga alagang aso or pusa sa vet, tapos kailangan nyo ng dog cone, marerekomenda ko po na mag-check out kayo dito sa aking TikTok shop kasi mas mura ito kaysa sa mga clinic. Mas mahal po ito. Kaya po ayan, sa mga balak magtakapon, go lang po kayo, wag po kayo matakot kasi safe po ang magtakapon ng aso or pusa. At sa mga kailangan ng dog cone, ilalagay ko na lang po dito sa video ko ang yellow basket. So, yun na po.